Mga kwento ng lagim. Naalala tuloy ni Kadyo ang tungkol sa mga dayo sa kanilang baryo. Naisip niyang baka may kinalaman ang mga iyon. Pero siyempre, sinarili na lang muna niya ang haka-haka dahil tamang duda lang naman siya. Sa halip ay tumayo na lang siya sa pagkakaupo at humirit ng kwarta kay Tatang Jose. Por Diyos por Santo naman, Kadyo, sa tanda kong ito, ay ako pa talaga ang hiningan mo ng kwarta? Abay, damuhong ito ah. Kung naghahanap buhay ka lang sana, di sana'y may ginagastos ka. At aber, aanhin mo naman ang kwarta ha? Tanong ng matanda matapos magsermon. Anibersaryo ho ng kasal namin ngayon ni Luning Ningtang. Gusto ko ho sana siyang supresahin ng regalo. May gana kang magregalo hindi naman galing sa pawis mo. Sermon ulit ng matanda sa apo. Pero nang gamitan ito ng paglalambing ni Kadyo ay inilabas din nito ang kwarta na nakaipit pa sa garter ng suot nitong salawal. Ko, pasalamat ka at hindi kita kayang tiisin, anito sa apo. Pasipol-sipol tuloy si Kadyo habang binabagtas na ang maputik na daan papunta sa labasan. Nising-aso siya dahil sa nadilihensyang kwarta. Alam naman kasi niyang hindi nga siya kayang tiisin ng kanyang tatang, lalo na at ginamitan na niya ng mahiwagang paglalambing. Nang walang ano-ano'y bigla siyang nabuwal sa maputik na lupa at sa malas ay nauna pa ang mukha. Paano'y nadagasaan siya ng mga humahagipis na mga kabayo, sakay ang mga nagtatawa ng kalalakihan. Hoy, nagpapakamatay ka bang ungas ka? Sita sa kanya ng hubad, barong, lalaki na nakangisi at malaki ang mga mamon sa katawan. Kapansin-pansin din na bordado ang katawan nito ng mga kakaibang tato. Naisip agad ni Kadyo na ang mga ito siguro ang mga dayong kalalakihan sa kanilang baryo na ikinukwento ni Lando sa kanila. Ewan ba ni Kadyo, pero bigla ang bumangon ang inis niya sa mga iyon dahil sa kaangasang ipinakita. Kaya tapang-tapangan din niyang sinita ang mga ito. Ni hindi rin niya alam kung saan siya kumukuha ng tapang. Ang yabang mo naman, pre. Para sa kaalaman ninyo, dayo lang kayo sa baryo namin. Kaya magpakita kayo ng respeto sa mga taong lihitimong taga dito. Anya na mataas din ang boses. Bumaba tuloy sa kabayong sinasakyan nito ang lalaki at nakangising kaagad siyang kinwelyuhan. Hindi mo kilala kung sino ang nasa harapan mo, lalaki? Banta nito sa kanya na halos magbaga ang mga mata sa galit. Pwes, kung sino ka man ay hindi ako natatakot sa iyo. Matapang ka lang dahil sa mga tauhan mo. Aber, hala, mano-mano na lang tayo. Pihadong tatalsik ka sa kamao ko. Tapang-tapangan pang paghahamon muli dito ni Kadyo dahil pakiramdam niya ay tinatakot siya nito. Pwes, hindi siya magpapasindak.
kailangang ipakita niya sa mga dayong ito na ang mga nakatira sa baryo Masinloc ay matatapang na tao kahit numero 1 siyang duwag. Nagtawa na naman ang mga kalalakihan dahil sa ipinakita niyang huwad na katapangan. Pero parang mas lalo namang uminit ang ulo ng mga umaastang pinuno ng mga ito. Sa mabilis na sandali ay nagawa siya nung upakan ng suntok sa mukha. Sub-sub tuloy muli sa putikan si Kadyo. Pakiramdam din niya ay na-deform ang gwapo niyang pagmumukha sa lakas ng pinakawalan noong kamao. Dumugo tuloy ang ilong at labi niya. Napansin din niya na parang kakaiba yata ang taglay na lakas ng lalaking kaharap. Dahil siguro iyon sa malaki at namumukol nitong pangangatawan na halos pumutok na ang mga litid sa laki ng mga muscle. Hindi pa siya lubusang nakakabangon nang muli naman siya nitong kwinelyuhan at walang hirap na inangat sa ere. Tandaan mo ang araw na kinanti mo ako, lalaki. Dahil ito din ang araw na pagsisisihan mo at ng baryo ninyo kung bakit mo pa ako nakilala. Bubuhayin kita ngayon, pero sa susunod ay magdasal ka na. Kayong lahat. Banta muli nun sa kanya na nakangisi, saka muli siyang binigwasan. Kaya sadsad muli sa putikan si Kadyo na halos hindi na makagulapay. Pagkatapos ay mabilis siyang nilisan ng mga iyon na maigting ang ginagawang pagtatawanan. Gapang naman si Kadyo sa maputik na lupa pabalik ng kanilang dampa. Nagsisisi tuloy siya kung bakit ba naisipan pa niyang sitahin ang mga iyon. Itutuloy ang napala niya. Dahil siguro sa matinding bugbog na tinamo ay nakatulog si Kadyo ng tuluyan sa daan. Yung hindi pa nga siya nabubugbog ay mabilis na siyang makatulog. Ngayon pa kayang halos magdilim na ang kanyang paningin. Samantala, ang lugar na kinabagsakan pala ni Kadyo ay walang iba kundi ang kalapit nilang kagubatan, kung nasaan ang malaking puno ng balete. Gabi na noon at singkad na ang liwanag ng buwan sa kalangitan. Samantalang ito si Kadyo ay nandoon pa rin at nakahandusay sa lupa, waring naigihan na sa pagkakatulog at nakangangang malakas na naghihilik. Maya-maya lang ay umalingaw-ngaw sa lugar na iyon ang isang malakas na halinghing na sinundan ng pagtatatak ng mga paa ng kabayo. Mula naman sa kabilang direksyon ay bumagsak din sa katahimikan ng gabi ang sunod-sunod na pag-atungal ng waring galit na kalabaw. Sa mabilis din na sandali ay kapwa sumulpot sa magkakabilang direksyon ng kagubatang iyon ang dalawang kakaibang nilalang na hindi aasaming makita ng pangkaraniwang mata ng tao. Ang mga mata nilang mapupula ay waring nagninigas na apoy sa karimlan ng gabi. Kapwa nagpupuyos ang mga ito sa galit nang muli na namang magpang-abot. Akin ang mutya, bakulaw na balaw, ani ng isa sa boses na nakapangingilabot at sinundan pa muli nito ng malakas na halinghing.
Hindi ako papayag hambog na tikbalang. Magkakamatayan muna tayo. Matapang na tugon naman ng isa. Wala kang kwentang kaibigan dahil lang sa mutyang ating pinag-aagawan ay sinira mo ang ating magandang samahan. Sumbat naman ng tikbalang. Wala akong kaibigang tuso. Akin ang mutya dahil gagamitin mo lang iyon sa kahambugan mo para mapasayo ang buong dimensyon ng mga engkanto. Sumbat din naman ng balaw. Dati silang matalik na magkaibigan at kapwa mga prinsipe ng mga elementong galing sa kanilang dimensyon at pareho ring naghahangad sa pinakatangi-tanging mutya ng bulalakaw na babagsak mula sa kalangitan ng gabing iyon. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.